Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotion ngayong June 3. God's unfailing provision in the times of famine. Elijah and the Raven. Tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 1 Kings chapter 17 verse 1 to 6. Ang sabi po ay, Elijah announces a great drought. Now Elijah the Tishbite from Tishba in Gilead said to Ahab, As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. Elijah fed by ravens. Then the word of the Lord came to Elijah, Live here, turn eastward and hide in the Kerit ravine, east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. So he did what the Lord had told him. He went to the Kerit ravine east of the Jordan and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Sa panahon ni Elijah, may matinding tagtuyot at tagutom sa lupain. Walang ulan, kulang ang pagkain at maraming tao ang natatakot sa hinaharap. Ngunit sa gitna ng krisis na ito, pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, proteksyon at provision para sa kanyang lingkod. At dito natin makikita ang tatlong mahalagang teachings. Ang una ay, God protects His servants from evil. Matapos ihayag ni Elijah ang mensahe ng Diyos kay Haring Ahab, naging delikado ang kanyang sitwasyon. Maaari siyang ipahamak ng mga taong galit sa kanya. Ngunit hindi pinabayaan ng Diyos si Elijah. Inutusan siya ng Diyos na pumunta sa Kerit Ravine, isang lugar na nakatago at malayo sa panganib. Pinakita nito na alam ng Diyos kung paano protektahan ang kanyang mga anak. Hindi ibig sabihin na mawawala ang lahat ng problema. Ngunit nangangahulugan ito na ang Diyos ay may kakayahang ingatan tayo sa gitna ng panganib. Ang pangalawa, God prepares His servants in secret places. Habang nakatago si Elijah sa tabi ng batis, tila walang nangyayaring mahalaga. Walang malaking ministry, walang maraming tao, walang kasikatan. Pero dun siya hinuhubog ng Diyos. Madalas gusto natin agad ng promotion, success o malaking pagkakataon. Pero bago gamitin ng malaki ng Diyos ang isang tao, madalas muna niya itong hinahanda sa mga tahimik at lihim na lugar. Ang mga panahon ng paghihintay ay hindi sayang. Maaaring ang season na tahimik ang buhay mo ngayon ay panahon ng paghahanda ng Diyos para sa mas malaking bagay sa hinaharap. At ang last teaching, God provides for His servants in unexpected ways. Isa sa kamanghamanghang bahagi ng kwentong ito ay kung paano pinakain ng Diyos si Elijah. Hindi siya gumamit ng mayamang tao, hindi siya gumamit ng hari. Gumamit siya ng mga uwak upang magdala ng pagkain kay Elijah araw-araw. Kung isipin natin, hindi ito parang aasahan ng kahit sino. Pero pinapakita nito na ang Diyos ay hindi limitado sa mga inaasahan. Kapag may pangangailangan tayo, maaaring hindi dumating ang sagot sa paraang iniisip natin. Ngunit ang mahalaga ay darating ang provision ng Diyos sa tamang oras at sa tamang paraan. Yun lamang.